Ang Philippine Silk Road, isang kwento ng katatagan at pagkakaisa sa gitnang Aprika. Sa gitna ng malawak at tigang na disyerto, dalawang higanteng kumpanya ng teknolohiya sa mundo ang napilitang yumukod. Mula sa malabong ulap ng alikabok, isang maliit na grupo mula sa Pilipinas ang sumulpot, sakay ng luma at kinakalawang na sasakyan. Hindi sila nagdala ng mamahaling makina, kundi isang lihim na nakabaon sa ilalim ng nagbabagang buhangin sa loob ng 60 taon. Isang pangako na magpapalit sa kapalaran ng isang buong kontinente. Isang nakakagulat na balita ang umalog sa mundo. 5 bansa sa gitnang Aprika ang sabay-sabay na nagtanggal sa China at isang kumpanyang Pranses mula sa bagong super project ng Silk Road na nagkakahalaga ng $40 bilyong. Tinawag ng BBC ito bilang sandali ng pandaigdigang paglilipat ng kapangyarihan, habang kinomentuhan ng CNN na ito ay pagbabago sa pandaigdigang kalagayan sa paghaharap para sa seksyon ng kalsada na tinawag na Lambak ng Sumpa na may habang 470 kilometro. Isang sumpa na lupain kung saan doling pagtatangka sa loob ng 100 taon ang pawang na bigo. Ipinakita ng China ang sukdulang kayabangan. Kung kami, mula sa China, ay mabibigo, walang sinuman sa planetang ito ang makakagawa nito, sabi nila. Gayunpaman, sa lugar, sumabog ang higanteng TBM ng China. Ang pangkat ng Pransya naman ay kinailangang umurong dahil sa di inaasahang kemikal na korosyon mula sa mga mineral sa lupa. Sakto sa sandaling iyon, bumaba ang mga Pilipino mula sa kanilang mga luma at kinakalawang na sasakyan at nagsimulang maghukay gamit ang kamay. Ang mga Tsino na dati nang uuyam sa mga Pilipino na akala'y titingin-tingin lang ay ngayon ay natahimik, hindi makapagsalita. Sabay-sabay na naglabas ng balita ang mga ahensya ng mundo. Ano ba talaga ang lihim na iniwan ng mga Pilipino 60 taon na ang nakakaraan? Ngayon, ibubunyag ko ang mahiwagang sandali kung paano binago ng Pilipinas ang mukha ng gitnang Aprika. Ako si Antoine Dubois, isang Pranses na analista ng infrastruktura na nagugol ng 40 taon sa pagtatasa ng pinakamahirap na lugar ng konstruksyon sa buong mundo. Kung mayroong isang ganap na batas na natutunan ko sa aking karera, ito ay ang kalikasan ay hindi kailanman magpapatawad sa pagmamataas ng tao. Ngunit ang narinig ko sa International Conference Hall sa N'Djamena, Chad noon ay isang baliw na pahayag. Umakyat si punong ministro Jean-Pierre Arago ng Chad sa entablado at inihayag na ang bagong proyekto ng Silk Road na may kabuuang haba na 8,500 kilometro ay matatapos sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang seksyon na minarkahan ng pula sa screen at sinabi, "Kailangan nating lagusan ang 470 kilometro ng Lambak ng Sumpa. Ang buong bulwagan ay parang nagyelo. Ang Lambak ng Sumpa. Iyon ay isang sumpa na lupain, isang nakakatakot na alamat sa industriya ng konstruksyon ng Aprika. Ang punto ng pagtatagpo sa pagitan ng Sahara Desert at ng Tibesti Mountains na dumadaan sa lumang sona ng labanan at mga hangganan na pinagtatalunan ng 3 bansa. Sa loob ng 100 taon, nagkaroon ng 2 pagtatangka upang lupigin ito. Lahat ay nabigo. 4 sa mga ito ay nagdulot ng malawakang kaswalti. Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng $40 bilyong, dagdag ni Pangulong Aminata Keta ng Niger. Kung magtatagumpay, ang gitnang Aprika ay magiging sentro ng logistik ng mundo. Ang halagang $40 bilyong ay nagpabago sa kapaligiran sa bulwagan. Ang kasakiman ay nagsimulang manaig sa takot. Nagbilang ako sa aking isip. Upang matapos sa oras, kailangan nilang makahukay ng 430 metro bawat araw, hindi sa normal na terrain, kundi sa lambak ng sumpa. Kahit sa Alemanya, sa pinakamagandang kondisyon, ang limitasyon ay 100 metro lang bawat araw. Ito ay malinaw na isang pagpapakamatay. Gayunpaman, nakakagulat, ilang kumpanya ang nagtaas ng kamay. Ang CRCC ng China, isang kumpanyang Pranses, ang Obayashi ng Hapon, at ang Limak ng Turkey. Ang pinakanakakasilaw ay ang China. Ang aming Chinese Railway Company ay nakatapos na ng Trans-Sahara Railway. Ang malupit na lugar ay ang aming palaruan, tiwala na sabi ni Liang Wei, ang pinuno ng delegasyon ng China. Sa likod niya, 200 inhinyero ang nakapila ng maayos. Sa screen,
ipinakita ang isang serye ng kahanga-hangang tagumpay, ang Karakoram Tunnel sa Pakistan, ang kalsada na dumadaan sa Great Rift Valley sa Ethiopia. 3 taon? 2 taon lang ang kailangan namin. Ang lambak ng sumpa ay walang problema. Ang kumpanyang Pranses ay hindi rin nagpatalo. Nalupig na namin ang mahirap na lupain gamit ang aming tumpak na teknolohiya sa engineering. Bukod pa rito, mayroon kaming malalim na pag-unawa sa heolohiya ng rehiyon na ito mula pa noong panahon ng kolonya. Sabi ni Laurent Chevalier, kinatawan ng Pransya, na may mapagmataas na tono na nagpapaalala sa teknikal na kahusayan ng Europa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagbigay ng kondisyon ang Pangulo ng Mali na parang bomba. Mayroon pang isa. Ito ang pangkalahatang kasunduan ng lahat ng pinuno ng Estado. Tumango ang mga pinuno ng 5 bansa. Ang unang yugto ng pagsubok ay dapat gawin sa lambak ng sumpa at sa loob ng 6 na buwan, dapat makahukay ng hindi bababa sa 50 kilometro. Kung mabibigo, automatikong mawawalan ng bisa ang buong kontrata. Ito ay isang ganap na kakaibang kuwento. Ang kahilingan na hukayin ang pinakamahirap na bahagi muna ay isang tunay na pagsubok ng kakayahan. Nagkagulo na naman ang bulwagan. Kailangan naming suriin muli ang kinatawan ng Obayashi mula sa Hapon, ang unang umatras. Masyadong malaki ang panganib. Umiling din ang kumpanya mula sa Alemanya. 6 na buwan ay imposible. Kailangan ng hindi bababa sa 2 taon. Ang limak ng Turkey ay halos magdeklara rin ng pag-atras. Ngunit iba ang China at Pransya. Magagawa namin! Halos sabay-sabay na sumigaw ang 2 panig. Nagkatinginan sina Liang Wei at Laurent Chevalier na may matalim na tingin. Muling sumiklab ang paglalabanan para sa hegemony sa Aprika. Kung gayon, sa 1 linggo, magsasagawa tayo ng presentasyon sa lugar. Ihanda ang inyong kagamitan at tauhan. Nagtapos ang Pangulo ng Cameroon sa pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong, personal kong tinanong ang punong ministro ng Chad, bakit ninyo iginigiit ang lambak ng sumpa? Ngumiti siya ng makahulugan at sumagot, dahil kailangan nating sirain ang sumpa na nagpakulong sa atin sa loob ng 100 taon at may isa pa. Ano yon? Sinasabi na sa ilalim ng lupaing iyon ay mayroong isang bagay na nakalimutan na natin na nakabaon. Alam niyo ba kung ano yon? Hindi. Ngunit narinig kong mayroong mga taong makakahanap nito. Sa sandaling iyon, mayroon akong masamang kutob. Ang disyerto ay laging nagtatago ng mga lihim at sinumang maglakas loob na hukayin ang mga ito ay kailangang magbayad. 1 linggo pagkatapos, isang malaking base ang itinayo sa pasukan ng lambak ng sumpa. Dumating ang mga delegasyon mula sa maraming bansa, ngunit may isang kakaibang bagay. Sa listahan ng rehistrasyon, may dagdag na linya, isang pangalan na walang pumansin, Philippine Construction Group. Hindi pa sila dumating, o sa halip, walang nagbigay pansin na ang Pilipinas ay kasali rin. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa dulo ng abot tanaw, isang maliit na convoy ang lumapit, nagbubunga ng makapal na alikabok. 2 luma at kinakalawang na sasakyan ang huminto. Ito ang pangkat ng Pilipinas. Nang bumaba ang 5 inhinyero mula sa sasakyan, nagkaroon ng bulungan sa paligid. Iyon lang? 5 tao lang? Ngunit hindi sila nagbigay pansin. Kalmado nilang sinuri ang lugar. Samantala, tapos na ang paghahanda ng pangkat ng China. Tumayo si Liang Wei sa harap ng higanteng TBM at nagbigay ng tiwalang pahayag. Ito ang ipinagmamalaki ng China, ang manlulupig ng disyerto, ang Fire Dragon. Ang pinakabagong henerasyon ng TBM may diameter na 18 metro at haba na 150 metro. Ang laki nito ay talagang kahanga-hanga tulad ng isang higanteng dragon na bakal na nakalatag sa disyerto. Sabay-sabay na kumilos ang 200 inhinyero ng China, sinimulan ang makina. Ang sistema ng paglamig ay kayang tiisin ang temperatura mula 60 hanggang plus 80 degrees. Ang sistema ng pagsasala ng buhangin ay kayang magproseso ng 100 tonelada ng buhangin kada oras, patuloy ni Liang Wei. Ang delegasyon ng 5 bansang Aprika ay namangha. Ngayon, ipapakita namin ang direktang paghuhukay. Nagsimulang gumalaw ang higanteng TBM na may ingay. Umikot ang drill nito, tumatagos sa matigas na bato. Ang unang 30 minuto ay perpekto.
Ang makina ay umusad sa bilis na 12 metro kada oras. Sa bilis na ito, kaya nilang humukay ng halos 300 metro kada araw, ngunit eksaktong sa 52 minuto. Keng, isang matinis na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw sa buong disyerto at biglang tumaas ang temperatura. Ngayon ay 92 degrees Celsius. Sigaw ng isang inhinyero ng China sa control room. I activate ang maximum cooling system. Utos ni Liang Wei, ngunit patuloy na tumataas ang temperatura. 95 degrees, 98 degrees, 102 degrees. At nang lumampas ito sa 105 degrees, isang nakakakilabot na pagsabog ang umalingaw-ngaw na may makapal na usok na umakyat mula sa likod ng makina. Tumama ang apoy sa 10 metro. Evacuate, evacuate. Naging magulo ang lugar. 12 inhinyero ng China ang nakakalat, may mga paso. Dumating ang ambulansya at nagsimulang apulahin ng mga bumbero ang apoy. 30 minuto pagkatapos, nang humupa ang usok, ang TBM ay mukhang kawawa. Ang bahagi ng makina sa likod nito ay ganap na natunaw. Ang cooling system nito ay wasak. Ang makinang nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar ay naging tambak ng bakal sa loob ng wala pang isang oras. Ang mas nakakagulat ay nangyari pagkatapos. Nagsimulang lumubog ang lupa. Isang higanteng butas ang lumitaw mismo sa pinagdaanan ng TBM, may diameter na 30 metro at hindi makita ang lalim. Ito ay lampas sa pagkalkula. Namutla ang mukha ni Liang Wei. Mayroong underground cave. Hindi ito nakita ng aming kagamitan sa survey. At pagkatapos, isang mas nakakatakot na bagay ang nangyari. Tulong, may tao rito. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng butas. 37 manggagawa ng China ang natrap sa kuweba. Tumawag ng rescue team, ngunit hindi madali ang rescue operation. Ang lupa sa paligid ng butas ay patuloy na bumabagsak. Pagkatapos ng 72 oras ng pakikipaglaban, milagrosong nailigtas nila ang lahat ng 37 tao. Ngunit 8 sa kanila ang malubhang nasugatan. Nanginginig na sabi ni Liang Wei, kami ay umaatras. Ang lugar na ito ay hindi para hamunin ng tao. Iniwan ng 200 inhinyero ng China ang lahat ng kanilang kagamitan at umalis. Muling nanalo ang lambak ng sumpa. Sa pagpapatotoo sa eksena, mahinang ngumiti ang kinatawan ng Pransya na si Laurent Chevalier. Talagang bata pa ang teknolohiya ng China. Ngayon na ang oras para kumilos ang mga tunay na eksperto. Iba ang paraan ng paglapit ng pangkat ng Pransya. Matagal na naming pinag-aralan ang lupaing ito. Mayroon kaming lahat ng pinakadetalyadong geological data. Ipinakita ni Chevalier ang isang 3D digital map. Tingnan niyo ito, unstable sedimentary rock formations, methane pockets at corrosive mineral layers, lahat ay nakamarka. Gumamit ang Pransya ng isang espesyal na drilling machine na tinatawag na Titan, na binuo para sa Transalpine Tunnel Project. Korosyon? Walang problema. Mayroon kaming advanced protective coating. Nagsimulang magtrabaho ang 150 Pranses na inhinyero na nakasuot ng high-tech protective suits. Sa simula, maayos ang lahat. Iniwasan nila ang daan kung saan nabigo ang China at umusad sa isang bagong ruta. Ngunit ang lambak ng sumpa ay hindi rin nagpatawad sa Pransya. Sa ikalimang araw, habang naghuhukay, biglang huminto ang makina. Alarm! Ang antas ng korosyon ay lumampas sa safety limit. Sigaw ng isang technician. Hindi sinasadya, nakahukay sila sa isang napakalupit na layer ng sulfate mineral na wala sa mapa. Nagsimulang tumagas ang acid mud. Nasisira ang protective structure ng TBM. Ang kanilang advanced protective suits ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pinsala, retreat, lahat umatras. Sa huli, kinailangan ng pangkat ng Pransya na umatras. Sa kabutihang palad, walang nasawi. Ngunit 23 katao ang kinailangang i-ospital dahil sa matinding chemical irritation. Sa press conference, opisyal na idineklara ni Chevalier na permanenteng isasara ang lambak ng sumpa. Ito ay isang hamon na lampas sa kakayahan ng tao. Nayanig ang mundo sa balita ng sunod-sunod na pagkabigo ng China at Pransya. Iniulat ng BBC sa isang espesyal na programa, ang pinakamalaking proyekto ng konstruksyon ng ika-21 siglo ay nabigo bago pa man magsimula. Ang pangarap ng gitnang Aprika ay nagtapos sa isang bangungot,
Sa sandaling maghahanda na ang lahat na sumuko, dahan-dahang bumukas ang pinto ng conference room. Ang pinuno ng pangkat ng Pilipinas ay umusad. Isang lalaki na nasa 40s, ang pangalan ay Antonio Reyes. Paumanhin sa pagkaantala. Ngayon, pahintulutan niyo kaming magsimula. Muli, nagkaroon ng bulungan. Pilipinas? Ano ang kayang gawin ng maliit na bansang iyon? 5 tao lang? Ito ay tiyak na isang biro. Nabigo ang Tsina at Pransya. Ngunit si Antonio Reyes ay parang walang pakialam. Sa halip, kalmado niyang sinuri ang nawasak na TBM ng Tsina at ang lugar na kontaminado ng kemikal ng Pransya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sinubukan ninyong lupigin ang disyerto. Iyan ang dahilan kung bakit kayo nabigo." Si Liang Wei, na naroon pa, ay galit na sumagot, Ano ang alam ninyo?" Si Antonio Reyes ay kumuha ng isang dakot na buhangin at hinayaan itong tangayin ng hangin ng disyerto. Hindi ito para lupigin, ito ay para makipamuhay, para huminga sa iisang ritmo. Natutunan iyan ng aking lolo 60 taon na ang nakakaraan. 60 taon na ang nakakaraan. Ang pahayag na iyon ay nagparamdam sa akin na mayroong isang espesyal na kwento sa likod nito. Tanong ng punong ministro ng Chad, magsasagawa rin ba ng presentasyon ang pangkat ng Pilipinas? Hindi kami gumagawa ng ganoong mga presentasyon, sagot ni Antonio Reyes. Sa halip, didiretso kami sa lambak ng sumpa at sa loob ng 1 linggo, makakahukay kami ng 5 kilometro. Nagkagulo na naman ang bulwagan. Didiretso sa lugar kung saan nabigo ang Tsina sa loob ng 1 oras at sumuko ang Pransya pagkatapos ng 5 araw. 5 tao lang. Nasaan ang inyong TBM? Tanong ko. Ngumiti si Antonio Reyes at tumingin sa akin. Darating ang TBM sa 3 araw. Bago iyon, susubukan naming maghukay gamit ang kamay. Maghuhukay gamit ang kamay? Akala ng lahat ay baliw sila. Ako rin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Antonio Reyes ay nagpatigil sa lahat. At may isa pa. Babawasan namin ng kalahati ang aming bonus sa tagumpay. Sa halip, gusto naming gamitin ang perang iyon upang sanayin ang 1,000 kabataan ng gitnang Aprika. Bakit? Huminto siya sandali, tumingin sa abot-tanaw. Dahil oras na para ibalik namin ang natanggap ng aming mga ninuno sa lugar na ito 60 taon na ang nakakaraan. Nang gabing iyon, dahil sa kuryosidad, hinanap ko ang tirahan ng pangkat ng Pilipinas. Ito ay isang simpleng container house sa labas ng N'Djamena, naganap na kabaligtaran ng 5-star hotel kung saan nanatili ang pangkat ng Tsina. Sa harap ng container, seryosong nakikipag-usap si Antonio Reyes sa mga miyembro ng kanyang pangkat. Nang makita niya ako, binati niya ako, Professor Dubois, tama? Ang French consultant. Marami akong nabasa sa inyong mga ulat. Nagulat ako. Kilala niya ako. Dumating kayo upang malaman ang tungkol sa amin? Sa totoo lang, sobrang curious ako kung paano makakalusot ang 5 tao sa lambak ng sumpa. Ngumiti si Antonio Reyes at ipinakilala ang mga miyembro ng kanyang pangkat. Ito, si Roberto Cruz, isang geolohista. Mayroon siyang 20 taong karanasan sa pag-aaral ng malupit na lugar. Ito, si Maria Santos, isang AI infrastructure expert, isang henyo sa smart urban design. Ito si Ricardo de la Cruz, safety manager. Hindi pa siya nawalan ng 1 tao sa mga international support construction site at ang bunso, si Francisco Garcia, bata pa ngunit isang nangungunang eksperto sa drone at robot. Talagang sila ay isang elite team. Bawat isa ay isang veteranong eksperto sa kanilang larangan. Ngunit talaga bang maghuhukay kayo gamit ang kamay? Sumagot si Roberto Cruz, hindi paghuhukay ng lupa, kundi pagbabasa ng lupa. Kailangan nating intindihin kung bakit tinawag na lambak ng sumpa bago natin ito malagusan. Kinabukasan, 5 ng umaga, umalis ang pangkat ng Pilipinas patungo sa lambak ng sumpa. Sumama ako. Nang dumating kami, hindi pa sumisikat ang araw, malamig pa rin ang disyerto, 1 degree. Ngunit sinasabi na sa araw, ang temperatura ay maaaring umabot sa 60 degrees. Lumuhod si Antonio Reyes, hinawakan ng buhangin at nagsimulang maghukay, 1 metro, 2 metro, patuloy siyang naghukay. Tingnan nyo, tawag ni Roberto Cruz sa akin. Mayroong kumikinang sa buhangin quartz crystals. Ngunit kakaiba,
Hindi pa ako nakakita ng ganitong istruktura. Saan ang kakaiba? Hindi ito mukhang natural na geological formation, parang artificial na ginawa. Sa sandaling iyon, sumigaw si Francisco Garcia, "Dito! Dito! Mayroong isang bagay." Tumakbo kami at nakita ang isang piraso ng lumang metal plate na nakausli sa lupa. Kalawangin na ito, ngunit mayroon pa ring malabong sulat. Oktubre, 1965. Proyekto ng kooperasyon sa Aprika. Nakita namin ang pinagmulan ng tubig na ito. Umaasa kami na makikita ito ng mga susunod na henerasyon. Komunidad ng mga inhinyero ng Pilipinas. Nagbago ang mga mata ni Antonio Reyes. Totoo ang sinabi niya. Kinuha niya ang isang luma at kupas na notebook, isang diary. Ang lolo ko ay isang inhinyero ng Pilipinas na ipinadala rito sa ilalim ng programa ng kooperasyon pagkatapos ng Bandung Conference noong 1965. Libu-libong tao ang ipinadala rito upang magtrabaho sa mga lihim na proyekto. Binuksan niya ang diary. Oktubre 28. Dumating sa disyerto, walang tubig. Unti-unting namamatay ang mga anak ng lokal na manggagawa. Nobyembre, 50. Naghukay kami ng 50 metro ngunit walang tubig. Lahat ay nagsisimulang mawalan ng pag-asa. Nobyembre 15. Tinulungan kami ng isang Tarek nomad. Ipinakita nila sa amin ang isang lihim na underground spring. Nobyembre 20. Sa wakas ay nakita ang tubig. Makakaligtas kami. Hinding-hindi namin malilimutan ang kabutihang ito. Isinara ni Antonio Reyes ang diary at sinabi, "Ang lolo ko at ang iba pang mga Pilipino ay milagrosong nakaligtas dito at nag-iwan sila ng mapa ng mga lihim na underground springs." Kinuha niya ang isa pang piraso ng papel. Ito ay isang lumang hand-drawn map. Ito ang tunay na lihim ng lambak ng sumpa. Mayroong isang higanteng sinaunang underground channel system sa lalim na 30 metro. Iyan ang sistema ng Fogaras, ang mga underground water channels mula pa noong sinaunang Silk Road. Kinuha ni Maria Santos ang kanyang tablet at in-scan ang mapa. Hindi ka panipaniwala, ang mapa na ito ay eksaktong tumutugma sa aming satellite data. Paano ito nangyari? Nakita ito ng mga Pilipino gamit ang kanilang mga kamay at iniwan nila ito sa kanilang mga apo, masayang sabi ni Roberto Cruz. Kung susundin natin ang daloy ng tubig na ito, magiging matatag ang lupa. Ito ang dahilan kung bakit nabigo ang China at Pransya. Hindi nila alam ang pinagmulan ng tubig na ito, hinukay nila ito sa maling direksyon at nagdulot ng pagguho ng lupa. Sa sandaling iyon, seryosong sinabi ni Ricardo de la Cruz, "Ngunit bakit walang nakakaalam ng impormasyong ito hanggang ngayon?" Malungkot na ngumiti si Antonio Reyes. Pagkatapos ng maraming kaguluhan sa politika sa mga bansang Aprikano, itinuring ang mga Pilipino bilang mga dayuhang manggagawa. Ang kanilang mga talaan ay nawala o nawasak. Ang tanging natitira ay ang diary na personal na iningatan. Sa ikatlong araw, sa wakas ay dumating ang TBM ng Pilipinas. Ngunit ang hitsura nito ay ikinagulat ng lahat. Ito ba ang TBM? Ang laki nito ay kalahati lamang ng makina ng China. Bukod pa rito, hindi ito bagong makina, kundi isang luma na may mga weld sa lahat ng dako. Isang 10 taong gulang na lumang makina, kalmadong sabi ni Roberto Cruz. Ngunit binago namin ito. Ano ang binago ninyo? Tinuruan namin itong sumunod sa daloy ng tubig. Naglagay sila ng mga espesyal na sensor sa TBM, isang sistema na makakadetect ng daloy ng tubig sa ilalim ng lupa sa real time. At may isa pa, kinuha ni Francisco Garcia ang ilang drone. Sabay-sabay nilang imemap ang ibabaw at ilalim ng lupa. Ang AI ang kakalkula ng optimal na ruta sa real time, paliwanag ni Maria Santos habang binubuksan ang kanyang laptop. Pinagsasama namin ang mapa ng 60 taon na, ang nakakaraan, sa kasalukuyang data, nagtagpo ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nagsimula ang paghuhukay. Nakakagulat. Ang TBM ng pangkat ng Pilipinas ay umusad ng matatag, sumusunod sa daloy ng tubig kaya hindi lumubog ang lupa. Regular silang nakakakuha ng 200 metro kada araw. Sa ikalimang araw, nalampasan nila ang 5 kilometro na target na ipinangako. Ngunit ang tunay na milagro ay nangyari pagkatapos. Tubig, malinis na tubig. Sa pagsunod sa underground channel,
Nakita nilang muli ang mismong spring na nakita ng mga Pilipino ay 60 taon na ang nakakaraan. Ang malinaw na tubig ay umakyat sa gitna ng tuyong disyerto. Dumagsa ang mga nomad. Isang oasis na matagal nang nakalimutan, ngayon ay nabuhay muli. Hinawakan ng isang matandang babaeng Tarek ang kamay ni Antonio Reyes at umiyak, "Tinulungan kami ng inyong mga ninuno at tinulungan namin ang inyong mga ninuno. Ngayon, ipinagpapatuloy ang pangakong iyon." Kumalat ang balita tungkol sa pagkakakita ng spring. Ang mga pinuno ng 5 bansa sa gitnang Aprika ay nagsagawa ng emergency meeting. Binago ng pangkat ng Pilipinas ang imposible sa posible. Masayang sabi ni Pangulong Keta ng Niger. Ngunit ito ay simula pa lamang. Mayroon pa ring 420 kilometro. Maingat na sabi ng punong ministro ng Chad. Sa sandaling iyon, nagsimula si Antonio Reyes sa kanyang presentasyon. Hindi lang kami magbubukas ng isang kalsada. Gagawa kami ng isang matalinong Silk Road. Isang 3D hologram na imahe ang lumabas sa screen na binuo ng AI system ni Maria Santos. Maglalagay kami ng mga sensor sa kahabaan ng ruta upang subaybayan ang temperatura, humidity at paggalaw ng lupa sa real time. Huhulaan namin at lulutasin ang mga problema bago pa man mangyari ang mga ito. At nagbigay siya ng isang pambihirang panukala. Gagawin namin ito kasama ang mga lokal na tao. Kami ang magbibigay ng teknolohiya, sila ang magbibigay ng lokal na kaalaman. Tanong ng Pangulo ng Mali, bakit kailangan gawin yan? Kung gagawin lahat ng Pilipinas, mas mabilis yon. Sumagot si Antonio Reyes, ang isang kalsada ay may saysay lamang kung sabay-sabay tayong maglalakad. Ang mag-isa ay mabilis makarating, ngunit ang magkasama ay mas malayo ang mararating. Mula noon, humingi ng dagdag na tauhan ang pangkat ng Pilipinas mula sa headquarters. Agad na ipinadala ang 20 training specialists. Ngayon, may 25 miyembro na ang pangkat ng Pilipinas. Kinabukasan, isang pambihirang bagay ang nangyari. Daan-daang kabataan mula sa mga bansa sa gitnang Aprika ang nagparehistro bilang mga voluntaryo. Gusto rin naming matuto. Gusto naming itayo ang kalsada sa aming sariling lupain. Agad na gumawa si Ricardo de la Cruz ng training program, umaga teorya, hapon praktikal, at gabi kainan at kwentuhan. Sa unang araw ng training, isang nakakaantig na pangyayari ang naganap. Isang binata mula sa Niger ang nagdala ng isang lumang larawan. Ito ang aking lolo sa tuhod. Tinulungan niya ang mga Pilipino noong 1965. Ito ang larawan noon. Sa larawan, isang batang lalaki mula sa Niger ang masayang nakangiti sa tabi ng mga Pilipino, tiningnan ng maigi ni Antonio Reyes at nagulat. Ang taong ito ang lolo ko. Nagkita muli ang kanilang mga apo pagkatapos ng halos 60 taon. Itinuro ni Francisco Garcia ang drone technology. Itinuro ni Maria Santos ang AI system. Itinuro ni Roberto Cruz ang geological exploration methods. At itinuro ni Ricardo de la Cruz ang safety management. Ngunit ang pag-aaral ay hindi one-sided. Marami ring itinuro ang mga lokal sa pangkat ng Pilipinas. Sa lugar na ito, madalas biglang nagbabago ang direksyon ng hangin tuwing 3 ng hapon. Mag-ingat. Ang lupa na may bahagyang kulay pula ay huwag kailanman hukayin. Iyan ay isang lumang minahan ng uranium. Kung saan tumutubo ang ganitong uri ng damo, doon may mababaw na underground water. Ang tradisyonal na kaalaman at advanced technology ay perpektong nagtagpo. Sa loob lamang ng 2 linggo, nakahukay sila ng karagdagang 50 kilometro. Sa puntong ito, muling kumilos ang China at Pransya. Susubukan naming muli. Bumalik si Liang Wei. Sa pagkakataong ito, ay may mas malaking kagamitan at 300 tauhan. Kung kaya ng Pilipinas, kaya rin namin. Ngunit nagbigay si Antonio Reyes ng di inaasahang panukala, gawin natin ito ng magkasama. Hindi kompetisyon, kundi kooperasyon. Maaari nating hatiin ang mga seksyon ng kalsada at magtrabaho ng sabay-sabay upang mas mabilis itong matapos. Ibabahagi namin ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng tubig na nakita namin. Ang delegasyon ng China at Pransya ay nagpakita ng pagdududa. Bakit ibabahagi ang impormasyon sa mga kalaban? Hindi tayo kalaban. Tayo ay kasamahan na may iisang layunin. Muling buksan ang Silk Road, hindi ba iyan ang layunin nating lahat?
2 buwan pagkatapos magsimula ang proyekto, dumating kami sa pinakamapanganib na bahagi ng lambak ng sumpa ang Gadua Plateau, isang impyernong lupain kung saan nagsagawa ng nuclear tests ang Pransya. Ang antas ng radiation ay 50 beses na mas mataas kaysa normal. Kumunot ang noo ni Ricardo de la Cruz habang tinitingnan ang meter. Kung hindi tayo dadaan dito, kailangan nating umikot ng karagdagang 200 kilometro. Lahat ay nag-aatubili. Ang pag-ikot ay magtatagal ng 1 pang taon. Samantala, ang direktang pagdaan ay napakapanganib sa buhay. Panukala ni Francisco Garcia. Paano kung gagamit tayo ng mga robot? Mayroon akong robot na panghukay ng tunnel na remote-controlled na binuo ko. 6 na espesyal na robot ang ipinadala mula sa Pilipinas. Iyon ay mga pinaka-advanced na kagamitan na kayang gumana sa radiation-contaminated area. Ngunit may problema na lumitaw. Sa ikatlong araw, sabay-sabay na nasira ang 4 na robot. Sinira ng radiation ang mga electronic device. Ang antas ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang sitwasyon ay lubos na desperado. Sa sandaling iyon, isang matandang tarek ang dumating. Alam ko ang daan. Lahat ay nagulat. Dati, noong narito ang mga Pranses, nagtrabaho ako rito. May isang lihim na daan. Nanginginig na iginuhit ng matanda ang isang mapa. Sa lalim na 60 metro, mayroong isang tunnel na kanlungan na itinayo ng hukbong Pranses. Ito ay pinahiran ng konkreto. Ngunit may isang problema, gumuho ang pasukan. Kailangan ng isang taong direktang pumasok upang buksan ito. Nabalot ng katahimikan. Biglang tumayo si Francisco Garcia. Ako ang pupunta. Huwag, masyadong mapanganib, pigil ni Antonio Reyes. Ngunit iginiit ni Francisco Garcia, 30 minuto lang, naka-protective suit ako, kailangan lang buksan ang pasukan. Hayaan niyo akong pumunta, sinabi ni Ricardo de la Cruz. Hindi, ikaw, kailangan mong pamunuan ng pangkat, ako ang pinakabata at pinakamabilis. Sa huli, isinuot ni Francisco Garcia ang espesyal na protective suit at pumasok. Nag-aalala kaming naghintay sa labas. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Francisco, sagutin mo. Tanging static lang mula sa radyo. Lumipas ang 45 minuto. Sa wakas ay may signal ng sagot. Tagumpay. Nakita ko ang pasukan ng tunnel, ngunit mahina ang kanyang boses. Lumabas ka agad. Nang lumabas si Francisco Garcia, siya ay nauutal. Napa-expose ako ng halos 5 minuto. Ang kanyang protective suit ay punit. Agad siyang dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi mapanganib sa buhay, ngunit kailangan niya ng 2 linggong paggamot. Nang pumasok kami sa tunnel na binuksan ni Francisco Garcia, nakita talaga namin ang isang military shelter. Ang 2 metro na makapal na konkreto ay perpektong nagpoprotekta laban sa radiation. Maaari kaming dumaan sa 50 kilometro nang ligtas salamat sa tunnel na ito. Ngunit may isang mas nakakagulat na pagtuklas. Sa dingding ng tunnel, mayroong mga sulat kamay sa Pranses at ilang lokal na wika. 1963. Sa pilitang paggawa, isang araw, magkakaroon ng kalayaan. Inay, namimiss kita. Ali, Ines, gusto nang umuwi. Fatumata. Iyon ang mga bakas ng mga manggagawang Aprikano na pinahirapan. Hinawakan ni Antonio Reyes ang dingding at umiyak. Nagtrabaho rin dito ang ating mga ninuno. Nagpasya kaming gawing museo ang tunnel na ito, isang simbolo upang alalahanin ang masakit na kasaysayan habang patuloy na sumusulong. Araw-araw, dinadalaw ng mga kabataan mula sa lokal na lugar si Francisco Garcia sa ospital. Ikaw ay isang bayani, ipinaglaban mo ang iyong buhay para sa amin. Isang batang babae mula sa Mali ang nagbigay sa kanya ng isang tradisyonal na bracelet. Ito ay isang protection bracelet, poprotektahan ka nito. Ngumiti si Francisco Garcia at sinabi, hindi ako bayani, ginagawa ko lang ang aking trabaho. 2 linggo pagkatapos, nang lumabas si Francisco Garcia sa ospital, isang pambihirang eksena ang nangyari. Libu-libong lokal na residente ang nagtipon. Francisco Garcia! Francisco Garcia! Sumisigaw sila ng kanyang pangalan. Mula ng araw na iyon, dumami ng husto ang bilang ng mga voluntaryo sa proyekto. Mahigit 10,000 kabataan ang nagparehistro. Ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang buhay para sa atin. Ngayon na ang oras para sabay-sabay tayong magtayo
Pagkatapos dumaan sa radioactive area, naharap kami sa isang mas komplikadong problema, ang Fo Valley. Isang pinagtatalunan na lugar kung saan nagtatagpo ang mga hangganan ng Senegal, Mauritania at Mali. Dito, maaring magkaroon ng putukan 3 beses sa isang araw, sabi ng isang lokal na gabay na nag-aalala. Nakaharap ang mga sundalo ng hangganan, ang sitwasyon ay nagtagal sa loob ng 30 taon. Sa totoo lang, nang dumating kami, nasa rurok ang tensyon. Ang mga sundalo ng Senegal at Mali ay nagtututukan ng baril sa bawat isa sa pamamagitan ng barbed wire fence. Upang makadaan, kailangan ng sabay-sabay na pahintulot ng 3 bansa isang bagay na halos imposible dahil hindi pa sila nakakamit ng kasunduan. Nagbigay si Antonio Reyes ng isang espesyal na panukala. Paano kung gagamit tayo ng modelo ng DMZ, Demilitarized Zone, DMZ? Oo, tulad sa Korea. Isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan kahit na may tension pa rin sa magkabilang panig. Tinipon niya ang mga kinatawan ng 3 bansa at iprinisinta. Gagawin namin ang 2 kilometrong section kung saan dadaan ang highway at railway bilang isang neutral zone. Hindi ito pamamahalaan ng United Nations Peacekeeping Force kundi ng mga kabataan mula sa 3 bansa na magkakasama. Ang kita ay pantay na hahatiin sa 3 panig. Sa simula, lahat ay tumanggi. Hindi namin pwedeng isuko ang aming lupain. Ito ay usapin ng pambansang soberanya. Ngunit pagkatapos makita ang simulation na nilikha ni Maria Santos, nagbago ang kanilang pag-iisip. Kapag nabuksan ang kalsada na ito, ang volume ng kalakalan ng bawat bansa ay tataas ng 300% at ang gastos sa logistic ay bababa ng kalahati. Sa loob ng 10 taon, ang kapital ay maaaring bawiin ng 5 beses. Nang dumating sa pera, nagbago ang kapaligiran. Ngunit ang pagbabago ay nagmula sa isang di inaasahang kaganapan na inihanda ni Ricardo de la Cruz. Nag-organisa siya ng isang football tournament na pinagsama-sama ang 100 kabataan mula sa bawat bansa. Ang sports ay walang hangganan. Sa simula ay nahihiya pa, ngunit mabilis na naging malapit ang mga kabataan habang sabay-sabay na hinahabol ang bola. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Kumain sila ng sinangag na inihanda ng pangkat ng Pilipinas at sabay-sabay na nagtawanan. Sabi ng isang binata mula sa Senegal, "Bakit tayo kailangang maglaban? Magkakapitbahay tayo sa ilalim ng iisang langit." Sumagot ang isang binata mula sa Mali, "Oo, magkaibigan ang ating mga lolo." Sa pagpapatotoo sa eksena, lumambot din ang puso ng mga kinatawan ng 3 bansa. Kaya pa ngang magkasundo ng mga kabataan. Para sa kinabukasan, kailangan nating isantabi ang nakaraan. Sa huli, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan, ang kasunduan sa daang kapayapaan ng Fo. Ito ang unang proyekto na sabay-sabay na pinamamahalaan ng 3 bansa. Nang magsimula ang konstruksyon, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang mga sundalo na dati nagbabato ng bagay sa barbed wire fence ay magkasama na ngayong naghawak ng pala. Tutulong din kami. 500 sundalo mula sa 3 bansa ang nagboluntaryo na sumali sa konstruksyon. Sumigaw si Roberto Cruz. Kinokonekta ng kalsada na ito ang lahat. Sa proseso ng konstruksyon, may isa pang pagtuklas. Sa lalim na 10 metro, isang sinaunang site ang lumabas, isang caravanserai, isang istasyon ng pahinga para sa mga caravan mula pa noong Trans-Sahara Silk Road 2,000 taon na ang nakakaraan. Tingnan nyo, masayang itinuro ni Francisco Garcia. Mayroong mga fresko, mga larawan ng mga mangangalakal mula sa silangan at kanluran na magkasama. Ang larawan ay nagpapakita ng mga Berber, Arab, Romano at Mandinka na magkasamang umiinom ng tsaa. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang lugar na ito ay isang meeting point na. Nagpasya si Antonio Reyes, pangalagaan natin ang lugar na ito habang patuloy na nagtatayo. Magtatayo tayo ng museo at pahingahan. Aktibo ring sinuportahan ito ng mga gobyerno ng 3 bansa. Ito ang ating pangkalahatang pamana. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakumpleto ang 100 kilometro ng Fo Road. Sa inaugurasyon, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Sabay-sabay na pinutol ng mga pinuno ng estado ng 3 bansa ang ribon. Ngayon ay isang makasaysayang araw, ang araw kung kailan naging kapayapaan ang labanan. Ngayon, hindi na tayo kalaban,
kundi kasosyo. At isang mas nakakagulat na anunsyo ang inilabas. Mula ngayon, ang lahat ng lugar sa hangganan ay bubuuin sa ganitong paraan. Susundin natin ang daan na ipinakita ng Philippine Silk Road, isang maliit na ideya mula sa Pilipinas ang nagsimulang baguhin ang buong gitnang Aprika. 8 buwan pagkatapos magsimula ang proyekto, dumating kami sa huling bahagi ng Lambak ng Sumpa, ang puso ng Sahara Desert, isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Bukas darating ang Habob Storm, babala ng isang lokal na meteorologist. Ang Habob ay isang nakakatakot na sandstorm. Ang buhangin na may bilis na 200 km kada oras ay hihipan ng tuloy-tuloy sa loob ng 96 na oras, maglilibing ng lahat. Bagaman pinayuhan na umurong, wala tayong oras. Ibababa natin ang TBM sa ilalim ng lupa at magtatago sa tunnel, plano ni Ricardo de la Cruz. Ngunit 2 oras bago ang bagyo, isang emergency radio call ang umalingaw-ngaw. Tulong! Natrap kami! Isang pamilyang Fulani nomad na may 15 miyembro ang na-isolate 50 kilometro ang layo. May mga bata, pakiusap, iligtas nyo kami. Nagpasya si Antonio Reyes, kailangan nating iligtas sila. Baliw ka ba? Darating ang bagyo sa loob ng 8 oras. 8 oras ay sapat na. 4 na oras na pagpunta at pagbalik, 2 oras na rescue, may natitira pang 2 oras. Ang buong pangkat ng Pilipinas at 10 voluntaryo ang bumuo ng rescue team. Umalis sila, sakay ng 3 binagong armored car. Lumipad sila sa pinakamabilis na bilis sa disyerto. 2 oras pagkatapos, nakita nila ang pamilya ng nomad. Salamat, maraming salamat. Umiyak sila at sinalubong kami. May isang 3 taong gulang na sanggol at isang 8 taong gulang na matanda. Bilisan, sakay sa sasakyan. Ngunit sa daan pabalik, nagkaroon ng aberya. Nasira ang isa sa mga armored car. Nag-overheat ang makina nito dahil sa buhangin na nagbara sa radiator. Sinubukan ni Francisco Garcia ang lahat upang ayusin ito, ngunit walang sapat na oras. Ang bagyo ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, 4 na oras na lang ang natitira. Sa bilis na ito, hindi tayo makakabalik sa oras. Ito ay isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Biglang kinuha ni Maria Santos ang kanyang tablet. Nakahanap ako ng alternatibong ruta. Isang sinaunang kalsada ng caravan na 30 kilometro ang layo. Ngunit sa lugar na iyon, walang dumadaan sa loob ng 100 taon, ngunit mayroong isang underground cave. Kailangan nating isugal. Lumiko sila patungo sa sinaunang kalsada, talagang mayroong pasukan sa isang kuweba sa isang bangin. Bilis, pasok sa loob. Nang makapasok ang lahat ng 25 tao sa kuweba, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Whoosh! Nagsimula na ang Habob Storm. Bumangga ang buhangin sa pasukan ng kuweba at isinara ito. Ginamit namin ang kagamitan at bato upang harangan ito at nagsimula ang 96 na oras ng pagsusurvive sa ilalim ng lupa. Mas malaki ang kuweba kaysa sa inakala namin at nakakagulat, may tubig. Underground water na kayang inumin, kumpirma ni Roberto Cruz. Ngunit naging problema ang pagkain. Hindi ito sapat para sa 25 tao sa loob ng 4 na araw. Ang mga bata at matatanda muna ang kumain. Kinuha ni Antonio Reyes ang kanyang emergency ration at sumunod ang lahat. Sa ikalawang araw, may pambihira silang natuklasan. Sa loob ng kuweba, mayroong isang bagay dito. Ito ay mga fresko na iniwan ng mga caravan noong Silk Road. Mayroon pang ang mga karakter na kahawig ng sinaunang pagsulat. Kaya ba, ang mga sinaunang mga ngalakal ng Pilipinas ay nakarating din dito? Nang matakot ang mga bata, tumingin si Francisco Garcia sa larawan at nagkuwento. Noong unang panahon, mayroong mga matatapang na mga ngalakal. Nagkuwento rin ang isang matandang nomad ng mga alamat. Ang kuweba na ito ay tinatawag na Kuweba ng Buhay. Sinuman ang magkanlungan dito mula sa bagyo ay tiyak na makakaligtas. Sa ikatlong araw, bagaman may tubig, naubos ang pagkain. Sa sandaling iyon, isang babaeng nomad ang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bag. Iyon ay keso na gawa sa gatas ng kamelyo. Palagi ko itong dala para sa mga emergency. Ibahagi natin. Ang isa pang nomad ay kumuha ng tuyong karne at ang iba ay may mga mani. Ibinahagi ng lahat ang kanilang mga ari-arian.
Ginamit ni Ricardo de la Cruz ang first aid kit upang alagaan ang mga nasugatan at ginamit ni Maria Santos ang solar lamp upang magbigay ng ilaw. Sa umaga ng ika-4 na araw, sa wakas ay tahimik na sa labas, lumipas na ang bagyo, ngunit ang pasukan ng kuweba ay ganap ng naharangan ng buhangin. Kailangan itong hukayin gamit ang kamay. Magkasama nilang hinukay ang buhangin. Pagkatapos ng 6 na oras ng pakikipaglaban, sa wakas ay nakalabas sila. Ang sikat ng araw ay napakasilaw. Buhay, buhay tayo. Niyakap ng lahat ang bawat isa at umiyak, ngunit ang eksena sa labas ay ganap ng nagbago. May usok na umakyat mula sa aming base. Hindi, ang base, nagmadali kaming bumalik. Gaya ng inaasahan, kalahati na ang natabunan ng base, ngunit nakakagulat. Lahat ay buhay pa. Buhay kayo. Sinalubong kami ng 500 manggagawa na nanatili sa base. Nakaligtas din sila sa underground bunker. Narinig namin na nagpunta ang pangkat ng Pilipinas upang iligtas ang pamilya ng nomad. Hindi rin kami sumuko. Naniniwala kami na babalik kayo. Ang pamilya ng nomad na nailigtas ay lumuhod sa harap namin. Hinding-hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan. Ipinaglaban nyo ang inyong buhay para iligtas kami. Mabilis na kumalat ang kanilang kwento. Iniligtas ng Pilipinas ang 15 buhay sa gitna ng bagyo. Ipinaglaban nila ang kanilang buhay para sa mga estranghero. Naluha ang buong gitnang Aprika sa balitang ito. Direktang tumawag ang mga pangulo. Kayo ang tunay na diwa ng Silk Road, ipinaglaban nyo ang inyong buhay para sa inyong kapwa-tao. Iyan ang sangkatauhan. Pagkatapos ng bagyo, mayroong di inaasahang regalo. Tubig! May tubig dito, masayang sumigaw si Francisco Garcia. Tinangay ng bagyo ang isang malalim na layer ng buhangin na naglantad ng isang nakatagong underground spring. Agad na sinuri ni Roberto Cruz, hindi ka pani-paniwala. Ito ay isang higanteng underground lake na nabuo mula sa Ice Age milyon-milyong taon na ang nakakaraan. Isang malaking pinagmulan ng tubig na 200 metro ang lalim, 10 square kilometro ang lawak. Ang dami ng tubig na ito ay sapat na para sa isang lungsod sa loob ng 100 taon. Naunawaan ni Antonio Reyes na ito ang nakatagong karagatan sa diary ng kanyang lolo. Muli niyang binuksan ang diary. Mayo 1966. Sabi ng isang matandang tarek, mayroong karagatan sa ilalim ng disyerto, ngunit walang nakakita nito. Agosto 1967, pangarap ko na isang araw, makikita ng aking apo ang karagatan na iyon. Pagkatapos ng halos 60 taon, natupad ang hula. Nang kumalat ang balita, dumagsa ang mga nomad mula sa lahat ng dako. Tubig, bumalik ang buhay pagkatapos ng maraming taon. Umiyak ang isang matanda at sinabi, sabi ng aking lolo sa tuhod, isang araw, darating ang mga tao mula sa silangan at ibabalik ang tubig. Agad na gumawa ng plano si Maria Santos. Magtatayo tayo ng isang smart irrigation system gamit ang solar-powered pumps upang sipsipin ang tubig at ang AI ang mamamahala sa optimal na distribution. Maaari nating gawing oasis ang disyerto. Personal na dumating ang Pangulo ng Chad sa lugar. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi. Ito ay regalo mula sa Pilipinas. Sa pinagmulan ng tubig na ito, maaari tayong magtanim. Ang tuyong lupaing ito ay magiging lumbangan ng bigas. Panukala ni Ricardo de la Cruz, ibahagi natin. Huwag nating solohin ang pinagmulan ng tubig na ito. Magtatag tayo ng isang Central African Water Bank na sabay-sabay na pinamamahalaan ng 5 bansa. Sa simula, may pagtutol. Ang tubig na ito ay natagpuan sa aming teritoryo, bakit kailangang ibahagi? Ngunit ang mga salita ni Antonio Reyes ay nakumbinsi ang lahat, ang tubig ay hindi pag-aari ng sinuman. Ito ay pag-aari ng lahat ng uhaw. Sa Pilipinas, may kasabihan, kung maghuhukay ng balon, kasama mo ang iyong kapitbahay. Sa huli, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan, ang kasunduan sa pagbabahagi ng tubig sa gitnang Aprika. Ang pinagmulan ng tubig na ito ay pantay na gagamitin ng 5 bansa. 30% ng kita ay muling mamumuhunan sa mga proyekto ng pagpapaberde ng disyerto. Ang trabaho ay ipinagpatuloy sa pambihirang bilis. Sa pagkakaroon ng tubig, ang bisa ng trabaho ay tumaas ng 3 beses.
mas mabilis na tuyo ang semento. Tumaas din ang moral ng mga manggagawa. May tubig na. Hindi na nakakatakot ang disyerto. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakahukay sila ng karagdagang 150 kilometro at sa wakas ay dumating ang araw na iyon, ang breakthrough. Ang buong 470 kilometro ay nalagusan. Eksaktong 11 buwan mula nang magsimula, ang lambak ng sumpa ay sa wakas nalupig. Nang kumalat ang balita tungkol sa breakthrough, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang mga kabataan mula sa buong gitnang Aprika ay nagsimulang dumagsa. Gusto rin naming sumali. Nagsimula ang Pilipinas, ngunit ngayon ito ang daan nating lahat. Sa loob lamang ng isang linggo, 50,000 katao ang nagparehistro bilang voluntaryo. Si Aisata, isang babaeng estudyante mula sa University of Chad, ang nagbigay ng pahayag sa ngalan nila. Hindi na kami pwedeng basta-basta na lang tumayo at manood. Gusto naming itayo ang aming bansa at ang aming kinabukasan gamit ang aming sariling mga kamay. Sinalubong sila ni Antonio Reyes. Maligayang pagdating. Ngunit hindi ito madaling trabaho. Alam namin, nakita namin kung gaano kasipag ang pangkat ng Pilipinas. Handa na rin kami. Agad na gumawa si Maria Santos ng training program. Sabay-sabay tayong magtuturo sa wika ng 5 bansa. Ang AI translation system ang susuporta sa real-time na komunikasyon. Sa unang klase, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Isang binata mula sa Niger ang tumayo at nagsabi, "Tinago ng aking lolo ang isang pamilyang Pilipino noong 1980s. Ang kapalaran na iyon ang nagkonekta sa atin ngayon." Tumayo din ang isang binata mula sa Mali. "Ang lola ko ay Pilipino, pangalawang henerasyon ng mga cooperative workers, kaya medyo nakakapagsalita ako ng Filipino." Magandang araw po, patuloy na lumalabas ang mga ganoong kwento. Ang mga binhi na itinanim 60 taon na ang nakakaraan ay namumulaklak na ngayon. Itinuro ni Francisco Garcia kung paano patakbuhin ang drone at mabilis na natuto ang mga kabataan. Wow! Iba ang itsura mula sa itaas. Ang kalsada na itinatayo natin ay kahanga-hanga. Itinuro ni Roberto Cruz ang geological exploration. Ang kulay at amoy ng lupa ay makapagbibigay sa atin ng maraming impormasyon. Nagbahagi rin ang mga kabataan ng kanilang kaalaman. Ang hangin sa lugar na ito ay nagbabago ng direksyon tuwing 4 ng hapon. Ang halaman na ito ay isang herbal remedy para sa heat stroke. Isang buwan pagkatapos, isang pambihirang pagbabago ang nangyari. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtatag ng kanilang sariling organisasyon na tinawag na Youth Silk Road Alliance. Kami ang mananagot para sa isang seksyon ng kalsada. Ang pangkat ng Pilipinas ay kailangan lang ng technical support. Kinuha nila ang isang 100 kilometrong seksyon ng kalsada. Sa araw, nagtatayo sila ng kalsada. Sa gabi, nag-aaral sila ng magkasama. Ang kinabukasan ng gitnang Aprika ay nilikha natin mismo. Kumalat ang kanilang diwa na parang epidemya, nagulat din ang mga gobyerno ng bansa. Mga kabataan na nagtatrabaho ng voluntaryo. Ang pagkakaisa na ito ay ang kauna-unahan mula nang maging malaya. Sa pagbisita ng Pangulo ng Mali sa lugar, direktang humiling sa kanya ang isang binata. "Ginoong Pangulo, pakiusap, bigyan niyo kami ng mas maraming pagkakataon. Ang Philippine Silk Road ay simula pa lamang, kaya pa nating mangarap ng mas malaki." Tanong ng Pangulo, "Anong pangarap?" "Ang pangarap na gawing sentro ng mundo ang gitnang Aprika." Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumigaw ang 5 kabataan. "Kinabukasan tayo ang lumilikha. Kalsada tayo ang gumagawa." Sabi sa akin ni Ricardo de la Cruz, "Tingnan mo, ito ang tunay na pagbabago. Binabago ng kalsada ang tao at binabago ng tao ang bansa." Isang taon pagkatapos magsimula ang proyekto, isang nakakagulat na anunsyo ang inilabas. Bukas, ang mga pinuno ng estado ng 5 bansa sa gitnang Aprika ay sabay-sabay na bibisita sa lugar. Ito ay isang walang katulad na kaganapan. Ang mga pinuno ng 5 bansa na nagtipon sa isang lugar ay ang kauna-unahan mula nang maging malaya. Ang mas nakakagulat ay lahat sila ay nakasuot ng protective workwear. Ngayon, hindi kami dumating bilang mga pangulo, kundi bilang mga manggagawa, sabi ng Pangulo ng Chad habang may hawak na pala. Sumunod din ang iba pang pinuno. "Sa pagtatrabaho gamit ang aming sariling mga kamay, alam namin kung gaano kahirap ang trabaho na ito.
Salamat sa pangkat ng Pilipinas at sa aming mga kabataan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng espesyal na panukala ang Pangulo ng Niger. Dito, gusto kong ipahayag na ang Philippine Silk Road ay itatalaga bilang kalsada ng kapayapaan at kasaganaan. Lahat ng aksyong militar sa kalsada na ito ay ipinagbabawal, tanging kalakalan at cultural exchange lamang ang pinapayagan. Sumang-ayon ang lahat ng pinuno ng Estado. Isang signing ceremony ang isinagawa sa lugar, ang Deklarasyon ng Daang Kapayapaan ng Gitnang Aprika. Nilagdaan ni Antonio Reyes bilang isang saksi. Ang Pilipinas ay isang bansa na nauunawaan ng kapayapaan dahil naranasan nito ang sakit ng pagkakahiwalay. Nauunawaan namin ang halaga ng pagkakaisa. Sana ang kalsada na ito ay maging isang kalsada ng walang hanggang kapayapaan, lumuluha ang Pangulo ng Mali. Sa loob ng 30 taon, tinalikuran namin ang bawat isa, ngunit kinonekta muli kami ng Pilipinas. Sabay-sabay na inilagay ng mga pinuno ang unang rail track. Iyon ay isang espesyal na rail track na gawa sa ginto. Ang rail track na ito ang aming pangako. Ang pangako na hindi na kailanman maghihiwalay muli. Nang gabing iyon, isang makasaysayang pagdiriwang ang ginanap. Ang mga tradisyonal na pagkain ng 5 bansa at mga pagkaing Filipino ay inihanda ng magkasama. Tiebu diena tiasa, fufu at egusi, sinangag at lumpia. Naghalo rin ang mga pagkain. Inihagis ng Pangulo ng Cameron ang kanyang baso. Isang bansang hindi malaki, ang Pilipinas ay gumawa ng isang malaking bagay. Ngayon, lagpasan din natin ang ating maliliit na pagkakaiba upang lumikha ng isang malaking kinabukasan para sa Philippine Silk Road. Itinaas ng lahat ang kanilang baso. Pagkatapos ng deklarasyon ng kapayapaan, tila maayos ang pag-usad ng proyekto. Nakumpleto na nila ang 3,700 kilometro. 100 kilometro na lang ang natitira. Ngunit isang di inaasahang natural na kalamidad ang dumating, isang malakas na lindol na magnitude 7.2 ang yumanig sa Mali. Gumuho ang tunnel, ang 50 kilometrong seksyon ng kalsada na bagong tapos ay nasa panganib ng pagbagsak. Evacuate lahat. Sa kabutihang palad, walang nasawi, ngunit malaki ang pinsala sa material, aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan pa. Nakakadismaya ang ulat ni Roberto Cruz. Kailangan nating bumili muli ng material at tataas ng husto ang badyet. Sa sandaling halos mawalan ng pag-asa ang lahat, isang pambihirang bagay ang nangyari. Tutulong kami. Sumulpot si Liang Wei mula sa China. Kami rin. Dumating din si Laurent Chevalier mula sa Pransya. Natutunan namin ang diwa ng kooperasyon na ipinakita ng Pilipinas. Ngayon na ang oras para magtulungan, hindi magkumpetensya. Ang China ay nagbigay ng libreng kagamitan, habang ang Pransya ay nagbigay ng materyales. Nangako rin ng mga kumpanya mula sa Hapon at Turkey na tutulong. Ang Philippine Silk Road ay naging isang proyekto na ngayon ng buong mundo. Ang mas nakakaantig ay ang eksena sa lugar. 10,000 kabataan mula sa 5 bansa ang voluntaryong nagtipon. Itatayo namin muli gamit ang aming sariling mga kamay. Aayusin namin ito sa loob ng 72 oras. Iyon ay tila imposible, ngunit nagawa nila ito. Nagtrabaho sila sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang ayusin ang gumuho na seksyon ng kalsada. Ang pangkat ng Pilipinas, ang pangkat ng China, ang pangkat ng Pransya at ang mga lokal na kabataan lahat ay naging isa. Iba't ibang wika ngunit iisa ang layunin. Ang video na kinuna ng drone ni Francisco Garcia ay naging sikat sa buong mundo. Ang tagumpay ng sangkatauhan, ang sandali ng kooperasyon na tinalo ang kompetisyon, gumawa ng espesyal na programa ang CNN. 1 taon na ang nakakaraan, ang proyektong ito ay itinuturing na imposible, ngayon malapit na itong matapos. Nagsimula ang Pilipinas, ngunit ngayon ang buong mundo ay sabay-sabay na nagtatayo ng kalsadang ito. Sa proseso ng pag-aayos, may isa pang pagtuklas. Sa layer ng lupa na nalantad dahil sa lindol, natagpuan ang isang bihirang mineral. Ito ay lithium, isang napakalaking reserba ng lithium. Ang reserba na ito ay maaaring pangatlo sa pinakamalaki sa mundo. Ngunit ang panukala ni Antonio Reyes ay muling ikinagulat ng lahat. Sabay-sabay nating ibahagi ang likas na yaman na ito. 5 bansa ang sabay-sabay na magmimina,
at magbabahagi ng kita, ang Pilipinas ay ililipat lamang ang teknolohiya at aalis. Bakit? Ang Pilipinas ay dapat magkaroon din ng parte. Nakakuha na kami ng sapat na gantimpala, tiwala at pagkakaibigan. Iyan ang pinakamahalagang bagay. Hindi mabibili ng pera. Sa huli, dumating sila sa huling meeting point nang magtagpo ang pangkat mula sa silangan at ang pangkat mula sa kanluran. 3, 2, 1, boom! Gumuho ang huling pader na bato. Pumasok ang liwanag. Ang 470 kilometro ng lambak ng sumpa ay ganap ng nalagusan. Sa wakas, dumating ang sandaling iyon, ang makasaysayang sandali nang magtagpo ang silangan at kanluran. Nagharap ang mga construction team mula sa magkabilang panig. Nagkita na. Sa wakas ay nagkita na. Niyakap ng pangkat ng Pilipinas at ng mga kabataan ng 5 bansa ang bawat isa, lumuluha. Nagtapos ang 100 kumtaong sumpa. Ang lambak ng sumpa ay naging lambak ng pag-asa. Isinagawa ni Antonio Reyes ang huling martilyo at inukit sa dingding ang mga salitang, magkasamang lumakad, magiging daan. Ang mga salita ay inukit sa 7 wika: Filipino, French, Hausa, Kanuri, Bambara, Fulfulde at Arabic. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang hiyawan mula sa labas ng tunnel. 100,000 mamamayan mula sa 5 bansa ang nagtipon. Pilipinas! Pilipinas! Sumisigaw sila. Naghanda si Maria Santos ng isang espesyal na kaganapan. Sabay-sabay na binuksan ang buong lighting system sa kahabaan ng ruta. Ang 470 kilometro ay nagningning sa ginintuang liwanag, napakaliwanag na makikita mula sa kalawakan. Isang reporter ng BBC ang nag-live broadcast. Ito ay isang pambihirang eksena. Nasasaksihan natin ang pinakanakakaantig na sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinabi sa akin ni Roberto Cruz. Ngayon, ang paghihirap ng nakaraang henerasyon ay sa wakas nagbunga. Ang kalsada na 60 taon na ang nakakaraan ay napilitan silang puntahan, ngayon ay malayang madadaanan na ng kanilang mga apo. Dagdag ni Ricardo de la Cruz, ang kalsada ay hindi lamang isang kalsada. Ito ay isang tulay na nagkokonekta ng pagkakasundo, kapayapaan, kinabukasan at pag-asa. Pinatakbo ni Francisco Garcia ang drone upang kumuha ng aerial view. Isang higanteng kalsada na dumadaan sa disyerto, nililiwanagan ng paglubog ng araw. Napakaganda! Napakaganda talaga! Lahat ay napahinto sa kanilang paghinga sa eksena. Pagkatapos ng inaugurasyon, oras na para tuparin ni Antonio Reyes ang kanyang pangako. Ngayon, sisimulan natin ang tunay na mahalagang trabaho, ang pagtatayo ng Philippine Silk Road Institute of Technology. Nagpasya silang magtatag ng mga universidad ng sabay-sabay sa mga kabisera ng 5 bansa. Ang gobyerno at mga kumpanya ng Pilipinas ay buong pusong sumuporta. Mas mahalaga ang software kaysa hardware. Kailangan nating sanayin ang tao para magkaroon ng kinabukasan. Nang ipahayag ang balita tungkol sa pagtatayo ng universidad, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang bilang ng mga nagparehistro ay lumampas sa 100,000. Gusto rin naming maging tulad ng Pilipinas. Gusto naming matuto ng teknolohiya upang itayo ang aming bansa. Sa unang opening ceremony, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Tinanong ni Antonio Reyes ang isang kinatawan ng estudyante, "Bakit mo pinili ang paaralang ito?" Sumagot ang babaeng estudyante mula sa Mali na nagngangalang Aisata, "Ang lola ko ay Pilipino. Buhay niya ang nagdusa sa diskriminasyon. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ipinagmamalaki ko na ako ay apo ng Pilipino. Gusto ko ring mamuhay ng malakas at tiwala tulad ng aking lola." Ang mga klase ay napaka-espesyal, teorya at praktikal na sabay-sabay. Ang aktwal na karanasan ang inuuna. Itinuro ni Maria Santos ang artificial intelligence. Ang teknolohiya ay tool lamang. Ang mahalaga ay ang tao. Ang AI ay sa huli para maglingkod sa tao. Itinuro ni Roberto Cruz ang geology at environment. Kailangan nating maunawaan ang lupa upang makadisenyo ng kinabukasan. Ang pag-unlad na naaayon sa kalikasan ay sustainable development. Itinuro ni Ricardo de la Cruz ang kaligtasan at crisis management. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao.
Ang simula at katapusan ng bawat proyekto ay kaligtasan. Itinuro ni Francisco Garcia ang drone at robot. Ang kinabukasan ay ang panahon ng koneksyon sa pagitan ng langit, lupa at dagat. Lahat ng iyong imahinasyon ay maaaring maging totoo. 6 na buwan pagkatapos, nagtapos ang unang batch. Agad silang na-hire sa lugar. Nagsimula ang Philippine Silk Road Project Phase 2, ginawang Smart Road ang buong 8,500 kilometro. Aktibong lumahok ang mga nagtapos. Ngayon na ang oras para tayo ang magtayo. Ang kanilang diwa at kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Ang trabaho na kailangan ng 1 taon para sa pangkat ng Pilipinas, natapos nila sa loob lamang ng 6 na buwan. Mas magaling ang estudyante kaysa sa guro, buong pagmamalaking sabi ni Antonio Reyes. Ang mas nakakagulat ay ang domino effect. Ang mga nagtapos ay bumalik sa kanilang mga bayan at nagsimulang magtatag ng maliliit na kumpanya, nagsulputan ang mga startup na parang kabute. Kaya rin namin, kung kaya ng Pilipinas, kaya rin namin. Isang alon ng entrepreneurship ang sumiklab sa gitnang Aprika. Sa loob lamang ng 1 taon, 1,000 startup ang lumitaw, kabilang ang isang technology unicorn. Iyon ay isang logistics platform company na tinawag na Sahiling, na itinatag ng isang binata mula sa Niger, isa sa mga nagtapos. Hindi lang kami tinuruan ng mga Filipino instructors ng teknolohiya, kundi pati na rin ng lakas ng loob na sumubok at ang diwa na hindi takot sa pagkabigo. 30 taon pagkatapos, bumalik ako sa gitnang Aprika. Ang lahat ay nagbago nang hindi na makilala. Ang lambak ng sumpa ay naging koridor ng buhay. 100,000 sasakyan ang dumadaan araw-araw. Ang mga tren ng kargamento ay tuloy-tuloy na tumatakbo. Ang volume ng logistic ay tumaas ng 500% at ang paglago ng ekonomiya ay lumampas sa 10% kada taon. Ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa lipunan. Ang mga kabataan mula sa 5 bansa ay malayang naglalakbay, nagtatrabaho at nag-aaral. Nandyan pa rin ang mga hangganan, ngunit nawala na ang mga hadlang sa puso. Nagkita kami muli ni Antonio Reyes. Siya ngayon ay isang development consultant para sa gitnang Aprika. May pinagsisisihan ka ba na nawalan ka ng malaking kayamanan? Kayamanan? Nakakuha na kami ng sapat, tiwala, pagkakaibigan, at pagmamalaki iyan ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ang Philippine Silk Road Institute of Technology ay naging isa na ngayon sa mga nangungunang technology universities sa Aprika. 30,000 nagtapos ang nagtatrabaho sa buong gitnang Aprika. Ngayon, sila na ang nagtuturo sa amin. Ngumiti si Maria Santos at sinabi, mas magaling ang estudyante kaysa sa guro, iyan ang tunay na edukasyon. Ang pinaka-nakakaantig ay ang pagbabago ng komunidad ng mga Filipino-Aprikano. Pagkatapos ng 10 taon ng pag-iwas, sila ngayon ay naging tiwala na mamamayan, nagbibigay ng tulay sa pagitan ng Pilipinas at gitnang Aprika. Hindi na kami isang malungkot na kasaysayan, sabi sa akin ng isang Filipino-Aprikano ng 3 henerasyon. Ngayon, kami ay isang ipinagmamalaking kinabukasan. Ngayon, ginanap ang Philippine Silk Road Anniversary Celebration. Naroon ang mga pinuno ng estado ng 5 bansa at dumating din ang Pangulo ng Pilipinas. 30 taon na ang nakakaraan, mayroon kaming maliit na pangarap, sabi ni Antonio Reyes sa kanyang talumpati. Isang simpleng pangarap na gumawa ng kalsada. Ngunit ang nilikha namin ay hindi isang kalsada. Ito ay isang kinabukasan, isang pag-asa, isang bagong mundo. Ngayon, ang kalsada na ito ay hindi pag-aari ng Pilipinas, hindi rin ng gitnang Aprika. Ito ay kalsada ng buong sangkatauhan. Magkasamang lumakad, magiging daan at sa kalsada na iyon, lahat tayo ay kaibigan. Nang matapos ang talumpati, tumayo ang 100,000 katao at pumalakpak. Nagliwanag ang kalangitan sa mga paputok. Magkatabi ang mga bandila ng 5 bansang Aprikano at ang bandila ng Pilipinas. Ngayon, naunawaan ko na, ang tunay na kapangyarihan ay hindi isang bansang sumasakop ng lupain, kundi isang bansang sumasakop ng puso. Ang ipinakita ng mga Pilipino ay iyon mismo, isang puso na hindi nakakalimot sa natanggap at nagbibigay ng higit pa. Isang saloobin ng pagtulong sa bawat isa upang malagpasan ang hirap at bumuo ng tiwala, at isang katalinuhan upang manalo sa pamamagitan ng kooperasyon, hindi kompetisyon.
Ang Silk Road na ito ay hindi lamang isang kalsada. Ito ay isang kalsada ng pag-asa na sumira sa 100 buong taong sumpa at nagbukas ng isang bagong siglo. At sa kalsada na iyon, ang mga bakas ng paa ng mga Pilipino ay nakaukit ng malinaw at walang hanggan. Ano ang ipinaisip sa inyo ng kwento ni Antoine Dubois, ang French infrastructure analyst na personal na nasaksihan ang proyektong ito? Ang kwento ng mga inhinyero ng Pilipinas na nagsimula sa 5 tao lamang ay nagpabago sa kapalaran ng isang buong kontinente. Hindi lang sila nagbukas ng isang kalsada, kundi nagpabago rin ng kasaysayan at bumuo ng kinabukasan. Ito ay hindi lamang isang tala ng nakaraan. Ito ay isang salamin ng diwa ng mga Pilipino na tahimik na naglilingkod sa buong mundo. Kahit sa sandaling ito, kung naantig ka sa diwa ng pagkakaisa at taos-pusong hangarin nila, pakiusap, ibahagi ang kwentong ito upang mas maraming tao ang makaalam ng tunay na lakas ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel at pinakamahalaga, mag-iwan ng komento upang magpadala ng suporta sa mga anak ng Pilipinas na nagsisikap na makarating sa mundo. Magkita-kita tayo sa mga susunod na nakaka-inspire na kwento. Maraming salamat.